sa lahat. Inaanyayahan ko po na ang lahat ay tumayo para sa ating gawain po. Before po tayo mag-start, ito lang po ang mga paalala para sa maayos na pagsamba. Una po ay bantayan po ang inyong mga anak sa lahat ng oras. Pangalawa naman po ay patayin ang iyong cellphone or ilagay po sa silent mode. And pangatlo, iwasan po natin ang maingay na usapan sa loob ng bahay ng Diyos. At pang-apat po ay manatili tayo sa focus, sa pagdasal at sa pakikidinig sa Diyos na buhay. And samahan niyo po sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Hebrews 12 verse 28 po. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Amen. Hallelujah. Let us pray po. Sabayin niyo po ako. Panginoon, Lord God, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob mo po muli sa amin, Panginoon. Lord, nandito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapakumbaba at humihingi ng kalinisan, Panginoon, at kapatawaran, Lord, sa lahat ng nagawa namin pagkakasala, Lord. Alam mo po ang aming puso't isipan at wala kaming may gatago sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo po kami hubugin, Panginoon, sa araw-araw. At hayaan mo sa umagang ito ay maibalik namin ang papuring nararapat sa iyo, Panginoon. Lord God, patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa gawain ito. Sa lahat ng gagamitan, Panginoon, Lord God, pag-umpisa sa music ministry, Panginoon, sa tithes and offering, Panginoon, Lord God, sa preaching, Panginoon, Lord God, at sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, para sa iyo. Bigyan niyo po kami ng compassion, Lord God, and ng heart, Panginoon, na handang sumunod sa iyo, Panginoon. And hayaan mo, Panginoon, na sa bawat pag-awit, sa bawat pagbasa namin ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God, ay para sa ikararangal mo, Lord God. And Lord, patuloy mong ibuin ang puso ng bawat isang naririto, Panginoon. At yung mga wala pa dito, Panginoon, dalhin mo po ang kanilang panyapang, Panginoon, sa iyong panambahan upang makasama namin silang magpuli sa iyo, Lord God. Lord, may your Holy Spirit, Panginoon, Lord God, sa church na to, Panginoon, Lord God. Hayaan mo ma-feel namin yung love mo, Panginoon, Lord God. Hayaan mo patuloy kami, Panginoon, na magkaisa, na purihin at dakilaan ka, Panginoon, Lord God. Despite, Panginoon, ang mga naranasan namin last week, Panginoon, alam ko, Lord, na patuloy mong i-recharge, Panginoon, yung spiritually and physically namin, Panginoon, Lord God. And we excited, Panginoon, na ma-experience namin, Lord God, at ma-encounter namin yung love mo, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Kaya patuloy niyo po kami bigyan ng pusong nananabig sa iyo, Panginoon, Lord God. At hayaan mo, ikaw ang siyang maging sentro ng gawain namin, Panginoon. Muli sa iyo po kami nagpapasalamat. Ikaw po ang aming itinataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, palakpakan naman natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Sino dito yung handa na magpuri sa Panginoon? Amen. Ayan, sige po. Pakikapit naman ng katabi mo. Sabihin mo. Ayan, nasasabi ka po na makasama ka ngayong araw na to. Ayan. Sige po. Patuloy natin kawitan ng ating Panginoon. This is amazing God. And I know po, kasama natin ang Panginoon sa gawain ito. Yes, this is a great day to praise and worship our King of Kings and Lord of Lords. So music together. Now
presence, Lord God. We worship you. Patuloy natin damhin ang presensya ng Panginoon. Hayaan natin ang encounter ang Lord sa mga oras na ito. Thank you, Lord, for your presence, Panginoon. We will continue to worship you, O God. To sing a new song for you, Lord God. Bagamat bago ko itong awitin na ito, Panginoon,
church, patuloy natin ipararasan sa Panginoon na mahal din natin siya. Pagkatapang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamahal. Hindi na natin ang ating Diyos sa buhay. Come and sing with us. I love you, and my heart will follow only yours. Napakabanal namin, Panginoon, dahil nakilala ka namin sa buhay namin. Lord, hayaan mo pasalamatan ka namin. Hayaan mo purihin ka namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Sa bawat pagtayo namin, Panginoon. Sa bawat pag-awit namin, Panginoon. At sa bawat pagtaas ng aming buhay, Panginoon. Ay patuloy lamang ang Panginoon. Hayaan mo, Panginoon. Patuloy mong i-revive, Panginoon, Lord God. Dalangin natin, Panginoon Lord God, na hindi lang sa pag-aawitan namin maranasan ang iyong presensya, Panginoon. At higit sa iyong mga salita, Panginoon Lord God. Buksan mo po ang aming tenga at ang aming isipan, Panginoon Lord God, na patuloy na magpasakop sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw ang aming pupurihin at dadakilangin sa pangalan ni Jesus. Jesus, name we pray and everybody say, Amen.
buksan po natin ang ating scripture reading sa Gawa chapter 24 verse 24 to 27. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niya si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy si Pablo sa pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghukom, natakot si Felix. Kaya sinabi niya, makakaalis ka na, ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy po kami dumudulog sa iyong harapan. Nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, apart from you, wala po kaming kayang gawin. Dalangin ko nawa, Panginoon, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Mangusap ka sa bawat anak mo na naririto. And we ask your Holy Spirit be our great teacher, be our great guidance, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. And dalangin ko lamang, Panginoon, gamitin mo lamang ang aking mga labi, ang aking isip, ang buo kong pagkatao, Panginoon, upang makapagbigay karangalan sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyo, aming Panginoong Jesucristo, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa na naririto, patuloy mong buksan ang puso't isipan, Panginoon, at bawat salitang na itatanim, Panginoon, sa aming mga puso, hayaan mong ikaw ang siyang magpalago. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa aming buhay. Baguhin mo ang aming puso't isipan at kami nananampalataya sa muli mong pagparito. Madadatan mo ang bawat isa na handa at tapat sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa aming patuloy na pag-aaral sa aklat ng gawa, Panginoon. Dalangin ko nawa, Panginoon, ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Punuin mo kami ng karunungan, pananabik sa iyong mga salita, Panginoon. At sa buhay ni Apostol Pablo, kung paano mo siyang pinapalakas, kung paano mo siyang binibigyan ng katapangan upang mangaral at sumunod sa iyo. Ilagay mo rin po sa aming mga puso ang bawat bunga ng iyong banal na Espiritu Santo upang makasunod kami sa iyo, Panginoon, ng buong buo. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magsiupo na po ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon at tayo po'y mag-aaral ng kanyang salita. Ayan, patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Balik tanaw po tayo sa ating pag-aaral. Malapit na po tayo. Mga ilang chapters na lang po, matatapos na po natin ang Book of Acts. So, last week po ang ating pong pinag-aralan sa chapter 23, the encouragement to continue the mission. So, dito ay nating napag-alaman na si Apostol Pablo, kung gaano katapang ang pangangaral ni Apostol Pablo sa harap ng Sanhedrin. Sabi niya po, mga kapatid, namuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. So dito makikita natin na itong very words na to na sinabi ni Apostol Pablo ang siyang naging dahilan para si Ananias o yung pinakapinunong pari na si Ananias ay ma-offend. So anong sabi niya? Inutos niya yung katabi ni Apostol Pablo na sampalin sa bibig si Apostol Pablo. Ngunit anong sinabi ng ating Apostol Pablo? Hampasin ka nawa ng Diyos, ikaw na mapagkunwari, nakalunglukarian upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit labag sa kautusan ay ipasampal mo ako. Siya ay tinatawag na high priest. Pero siya mismo ang siya yung lumalabag sa kautusan na kanilang pinangangaral. So, dito, alam ni Apostol Pablo kung paano i-reveal yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon despite na hindi siya, kung ano man yung paniniwala, kasi alam naman natin na ang Pariseo ay naniniwala sa mga anghel, sa katulad din ng paniniwala ni Apostol Pablo sa resurrection,
sa espiritu, pero ang mga Sanhedrin po, ang mga Sadducees, ay hindi po sila naniniwala sa mga ganoon. Kaya naman, na-divide po itong kapulungan na ito na nais na hatulan si Apostol Pablo ng kamatayan. Sapagkat nakita ng mga Pariseo, nakapanig ni Apostol Pablo, kasi si Pablo ay Pariseo, tama po ba? Amen po ba? Siya po ay aral, hindi lang aral, yung talagang masasabi natin na sumusunod ng stricto sa kautusan. So, ang paratang sa kanya ay makikita natin, no, paulit-ulit na paratang sa kanya, even to the point na pinagbalakan siya na patayin, may nag-pledge po. Dito makikita din natin sa Acts 23 last week na pinag-aralan natin na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi napapatay si Pablo. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Imagine, 40 plus, mag-isa lang si Pablo. Pero yung backup na ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo, mas malakas kaysa dun sa 40 plus. Amen po ba? So, sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sapagkat kasama natin ang Diyos kung paano sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo na kailangan niyang lakasan ang kanyang loob at ipangaral ang salita ng ating Panginoon sa Jerusalem at kailangan niyang magpatotoo hindi lang sa Jerusalem hanggang Roma. Kaya makikita natin dito, absuelto na si Pablo. Doon pa lang sa gobernador at maging doon sa hari, kay Haring Agripa sa next week na pag-aaralan natin. Absuelto na siya eh. Pero ang utos sa kanya ng Diyos, pumunta sa Roma, na kung saan naroon ang emperador. Kailangan niyang mag-testify, ipangaral ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon hanggang Roma. Amen? So pag-aaralan po natin yan next week. So sabi dito natin makikita kung paanong gumagamit ang Diyos ng pabor na protektahan ang kanyang mga anak. Amen? Sabi mo sa katabi mo, basta gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kahit mahirap, kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos dahil ayan ang magpapatunay na tayo'y mga tinawag ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Hanggang dulo ito. So, kaya naman, yung very word that take courage, for as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. So, hindi lamang tayo magte-testimony sa loob ng tahanan, maging marahil ang Jerusalem natin ay loob ng tahanan. At ang ating Roma ay ang saan? Marahil sa trabaho, sa paaralan. Ngunit, ang nais ng Panginoon, kailangan lakasan natin ang ating loob. Amen? Sabihin mo sa atin, lakasan mo ang loob. Ngayon, meron tayong pag-aaralan sa chapter 24, which is yung courage na ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo. Dito'y makikita natin, unang-una, yung deception ng accuser through flattery and false charges. Kay flattery kanino? Doon kay Gobernador Felix. At yung false charges naman kay Apostol Pablo. Pangalawa, the triumph of truth in Paul's faithful ministry. So makikita natin yung katapatan ni Pablo sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat doon siya tinawag ng Panginoon. Amen po ba? And ang pangatlo, the delay of justice through the conviction and compromise of Felix. So pag-aralan po natin yan. Despite, meron tayo tatlong karakter na pag-aaralan. Una, doon sa lawyer ni Ananias. Ang hirap banggitin ang pangalan, mamaya mapakikita natin. Parang nababanggit ko ay Tortilius. So ayan, mamaya makirinig natin yung pangalan niya. Babasahin natin niya. Pangalawa, yung katangian ni Apostol Pablo. At pangatlo, yung katangian ni Gobernador Felix. Tingnan natin. So, pag-aralan po natin, no? So, meron tayo dito, alam naman natin na gumawa ng sulat ginamit ng Diyos si Claudio Lucius na commander-chief
ng Roman military na magpadala ng sulat para sa pabor na ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo. Dahil hindi siya litisin sa Jerusalem, kundi sa Caesarea. So, alam naman natin na maraming gustong pumatay kay Apostol Pablo. Kaya naman, ang Diyos ay patuloy siyang pinoproteksyonan. So, unahin po natin yung deception ng accusers through flattery and false charges. Ayan, Tertullius. Ayan, kailangan katulad ng tortillas. Tertullius used flattery words to gain the governor's favor. Pangalawa, false accusation were brought against Paul without evidence. Walang ebidensya yung pinaparatang kay Apostol Pablo. And the opposition seeks to distort the truth to accomplish its own agenda. So human deception may influence people temporarily, but it can never overturn God's truth. Tandaan po ninyo yan. Marahil, at the meantime, kayang i-twist ng tao yung katotohanan. Pero hindi mananatiling katotohanan, hindi mananatiling twisted. Di po ba? Kasi talagang kung tayo'y nasa Panginoon, mag-i-stand ang katotohanan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-i-stand ang katotohanan. So pag-aralan po natin, ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Caesarea ang pinakapinunong pare na si Ananias kasama ang ilang pinuno ng bayang si Tertulo sa Tagalog na isang abogado. So si Tertulo po ay isang abogado. Hindi lang siya basta abogado, no? He is a skilled Roman lawyer. And siya ay ginamit na orator o tagapagsalita ni Ananias. Hired siya ng high priest at ng mga elders. Hindi lang ni Ananias, no? Maging ng high priest para magsalita on their behalf. So he is a prosecutor, strategist, and meron siyang 3 false charges na sinam-up kay Apostol Pablo. So pag-aralan natin, sabi dito, iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo at nang maiharap na si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsasalaysay ng paratang kay Pablo. Sinabi niya, tingnan natin, no? Kagalang-galang na gobernador, utang namin sa inyo ang mahusay na pamumuno, ang kapayapaang matagal naming tinatamasa. So this very word, flattery word, na kasinungalingan, di ba? Lawyer abogado. Sinungaling. Bakit? He is on behalf ng mga Hudyo. At alam niya kung gaano ka-corrupt si Felix, si Gobernador Felix. Kung paano niya kinukuha at sinasamsam ang mga kaperahan ng mga Hudyo. Di po ba? He is a corrupt. And yung very word na ito na pang-uuto, sa panahon natin ngayon, ito yung word Inuuto niya si Felix. Sabihin na utang. Na kung tutuusin kung ikaw ay Hudyo, bawal yan. Dahil alam nila ang kapayapaang tinatamasa nila ay galing kay Yahweh. Amen po ba? To acknowledge God na yun, na siya po yung source ng peace. Pero dahil lawyer siya, profession ititwist niya yung truth. Gagamit siya ng mabulaklak na salita para maging panig sa kanya. Takot sa tao, pero hindi takot sa Diyos. Imagine? Sino ang source ng peace? Alam ng mga Israelita yan dahil sila'y aral sa kautusan na ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ni Moses, na nagbaba sa kanya ng kautusan ang nagbigay ng kapayapaan sa kanila. Amen? Pero sino yung in-acknowledge niya? Si Governor Felix. Tingnan natin, no? Are we the same like this Tertulo o si Tortillas? Sorry. Tertulo na gagamitin natin. Makapag-flatter kahit hindi totoo
ng pabor. Hindi. We must stand in truth. Amen? We do not use flattery words. We have to declare the truth. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Tingnan natin. Sabi dito, gayon din ang pagbabagos para sa ikauunlad ng aming bansa. False. Alam niya that they are suppressed ng mga Roman Empire. But para siya ay magpanig, ginamit niya yung salitang niya. Amen? Para maakusahan si Apostol Pablo. So sabi po dito, ngunit upang kayo'y huwag na ng labis na maabala, maaari lamang na kaming pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man magpunta. At siya'y isang pasimuno ng sekta ng Nazareno. Pati ang templo namin tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan, ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo at marahas siyang inagaw sa amin. Ang sabi niya, sa inyo, namin siya isakdal, ang taong ito. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng paratang laban sa kanya. So meron siyang tatlo. Una, being a public menace o yung tinatawag na banta na nag-stir up ng riots among the Jews saan man daw mapunta si Pablo. So yun yung unang paratang. Pangalawa, being a ringleader ng sekta. Sabi ko sa inyo, hindi pa relihiyon ang Kristiyano nung time ngayon. Ang tawag sa kanila ay sekta ng Nazareno. Bakit Nazareno? Alam niyo po ba, itong Nazarene na ito yung lugar ni Jesus Christ. Ginamit niya yung word na Nazarene to degrade yung mga followers. Kapag ikaw ay Nazarene, this is an impressive town in Galilee na kung saan binibilitil niya yung mga grupo na naroon. Bakit? Kasi po mahirap itong lugar na Nazarene na ito. Remote place po ito. An impressive town in Galilee. So kapag sinabi niya, they are the followers of Nazarene. Galing sa Nazarene yung naging race na leader ng sekta. But then, hindi nila in-acknowledge that the prophet has been told and even yung mga leaders in the Old Testament, pinayag na si Jesus Christ. Amen? So kaya naman, ito yung gamit nila. Sekta ng Nazareno. Pasimuno. Siya po ay ringleader. Ayun yung pangalawang sa kanya. Akusasyon. And sabi dito, pangatlo, attempting to desecrate o lumapastangan in Jerusalem Temple. So alam naman natin na hindi yung ginawa ni Apostol Pablo. Pinagbibintangan siyang pinasok ang intil sa loob ng templo na wala namang ebidensya. Di ba? So yun yung paratang kay Apostol Pablo dito. Kaya sabi niya, sabi ng mga nitong si Tertulo na ito, isakdal daw ang taong ito na which is si Pablo, dapat sila daw po ang magsakdal. Di po ba? Si Pablo ay hatulan sa Jerusalem. Pero ang plano nila, hindi hatulan, papatayin. Public execution, the same thing na ginawa nila kay Esteban. Amen? Ganun yung gusto nilang gawin kay Pablo. Pero hindi yung nais ng Diyos kay Pablo. Amen? Alam ng Diyos kung gaano magiging kagamit-gamit si Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. Ang payag sa kanya, hanggang Roma. Hanggang Roma, kailangan siyang magpahayag ng katotohanan. So sabi dito, nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ang lahat ng sinabi niya. So yung mga Hudyo na yun yung nagpatotoo. Pero false accusation. Di po ba? Pangalawa, the triumph of truth in Paul's faithful ministry. Paul respect, ito yung makikita natin. Kung paanong nirespeto ni Apostol Pablo si Felix
Amen? Sabi dito, confidently defended himself. He also testified about his worship, integrity, and faith in the resurrection, na which is part din yung mga Pharisees na naniniwala doon sa resurrection. Amen? And then, his life and ministry reflected God's transforming work despite no accusation. So, kung makikita natin dito yung karakter ni Pablo, yung devotion niya. The devotion sa Panginoon. Devotion is not just only reading the Bible, but that is a part. Amen? The devotion is how we live our life faithful to God's calling upon us. Amen? Kung paano kang tinawag ng Diyos, ayun yung devotion mo. Hindi na kasi ako nakakapag-devotion, hindi na ako nagbabasa ng salita ng Lord. Isa lang ang dahilan kaya hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Diyos. Wala sa Lord yung puso natin. Amen? The devotion is our life. Sabi mo sa katabi mo, life mo yan, buhay mo. Kung ano yung buhay natin sa Panginoong Jesucristo, sa loob at labas ng tahanan, that is what we call a life devoted to God. Sabi mo sa katabi mo, devoted to God. Hindi devoto sa mga paniniwala, kundi devoto sa Diyos na nagbigay sa atin ng pananampalataya. Amen? So sabi dito, that provides powerful testimony that upholds the truth. That only lalabas yung katotohanan. Kapag tayo ay nakita natin na tayo'y tapat sa Diyos. Amen? Nakita ng Panginoon na tayo'y tapat sa Kanya. Amen po ba? Sabi mo sa atin, ano yung devotion? Sometimes we think that devotion is just only journaling. Diba? In our old faith, ang alam natin, journaling ang devotion. But that is part of it. Amen? Kahit ako, nag-journaling ako. But then, kung yung journaling na yon ay hanggang sulat lang, hanggang basa lang, pero hindi sinasabuhay, nonsense. Amen? It's just a waste. Kasi hindi naman nakikita sa atin yung kalooban ng Diyos. The devotion that God wants us to have is the life devoted to God. Yung buhay na paglabas mo dito sa pinto na to, makikita pa rin ang kalwalhatian ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, hindi na natatakpan yung kalwalhatian ng Diyos sa atin. Kasi ito'y para sa lahat po si Moses, nung pagkamit niya sa Panginoon doon sa bundok ng Sinai, tinakpan niya ang kanyang mukha para hindi makita ng mga Israelita yung kalwalhatian ng Diyos. Na which is, kinaya niya na nakalaig niya ang Diyos. Pero hindi sana ganon. Kasi hanggang sa mga Israelita at Hudyo, natakpan ang kanilang mukha. They are blinded. This is what we call blinded. Di ba? Sabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka na takpan ang kalwalhatian ng Diyos. The glory of God will be seen to His people. Amen? So, patuloy po natin. Actually, maiksi lang ito. Ang pagtatanggol ni Pablo sa harap ni Felix. Si Pablo ay sinenyasan ng gobernador upang magsalita. Kaya sinabi niya, ito yung very word na sinabi ni Pablo. Kagalang-galang na gobernador. Nalalaman kong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito. Kaya, iginagagal akong ipagtanggol ang aking sarili sa harapan ninyo. Meron bang flattery? Meron bang mabulaklak na salita? Wala. Katotohanan, alam niyang matagal ng gobernador si Felix. Actually, 4 years na nung time na yan, and even additional 2 years na mag-i-stay si Pablo dyan sa Caesarea. Yan, tingnan natin, no? Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Natitiyak ninyo yan kung kayo'y magsisiyasat. Anong gusto niyang gawin? Magsiyasat ang gobernador. Kasi meron siyang kapangyarihan na magsiyasat. Amen po ba? Malaman ang katotohanan. Minsan man ay hindi ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng templo.
ako dito kay Tertulo. He became Satan, the accuser of God's people. Amen? Anong maipaparatang sa iyo? Wala, si Pablo, wala silang, alam niya, na walang maihaharap na paratang o ang katibayan dun sa mga paratang laban sa kanya. Ito yung inamin niya, which is the truth. Inamin ko ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o hindi matuwid. Kaya pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng mga tao. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Ayan yung totoong nangyari. At kung magsisiyasat si Governor Felix, ayan yung makikita niya. Amen po ba? So sabi dito, natapos ko nang tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-alay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. So even yung akusan nila si Pablo na siya po ay ringleader ng mga mobs na which is sila yung gumawa. Di po ba? Sila yung mga gumawa ng mga paglalapastangan sa templo ng ating Panginoon. Sabi dito, nag-alay si Pablo. Ayon sa kautusan, nadatnan pa nga nila si Pablo sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. At naroon ang ilang Hudyo galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila may nakitang anumang dapat iparatang sa akin. Pero nasan sila? Takot din sila eh. Dahil kapag napatunayan na si Pablo ay walang sala, they will be executed. And alam naman natin ang mga Romano kung paano mag-execute. Malupit. Amen po ba? Malupit ang Romano kapag nag-execute. Kaya, yun yung sabi ni Paul, sana yung mga taga-Asya ang narito para magharap ng sakdal sa akin. Pero nasan sila? Sino ang umarap? Pinakapinunong pari at ang mga Sanhedrin. Di po ba? Na walang alam sa ginawa ni Pablo sa Asya. Sino itong mga nasa Asya na to? Yung from Thessalonica, Efeso, yun yung mga Hudyo na nagpaparatang na ang kanilang laman-laman ng budhi ay inggit. Sabihin mo sa katabi mo, inggit. Na nagtulak doon sa mga Hudyo para hatulan si Pablo. Dito sa court na ito. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gayunpaman, totoong sinisigaw ko ito sa harap nila. Sabay-sabay basahin ng malakas. Amen. The resurrection of the dead. Yung buhayin muli ang mga patay. Mapasok na dyan si Jesus Christ. Amen po ba? Kasi, sabi nga sa Revelation, yung pag-aral namin kahapon ng mga bata sa eschatology, Jesus, siya po ang pinakapanganay sa lahat ng muling nabuhay o binuhay. Mga patay na muling nabuhay. Amen? Ayon po yun sa Revelation chapter 1. At yun yung pag-asa ni Apostol Pablo na mabubuhay ang mga patay. Kaya naman siya ay nililitis ng mga Hudyo. Amen po ba? Actually, sa Duseyo, ang mga naghain. Imagine, no, mas marami ang Sadduceo dyan. Kasi ang mga Pariseo, alam naman natin, sa last chapter na pinag-aralan natin, they believe in the resurrection. Amen? So sabi dito sa sumunod, pangatlo, the delay of justice
Di po ba? Pag-aralan natin. Felix recognized that Paul had committed no crime deserving punishment. Paul boldly preached about righteousness, self-control, and judgment to come. Though convicted, Felix delayed making a decision and kept Paul in prison. Delaying obedience to God's truth can result in missed opportunities and prolonged spiritual bondage. Yung, Lord, next time na lang, susunod naman ako sa iyo eh. Di ba ba? The more na dinedelay natin yung pagsunod sa ating Panginoon, marami tayong namimiss na oportunidad na magagawa para sa Panginoon. At mas lalo lang nating pinapahaba yung bandage sa atin ng kaaway. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bandage ng kaaway. The Lord is calling His people. Amen po ba? Pastor cannot do anything to bring His people back to church. Only God. What pastor can do? Preach the gospel. Preach the good news. And then the Lord will convict to that person kung siya'y talagang tinawag ng Diyos, kung siya'y talagang sa Diyos, susunod siya sa Diyos. Amen po ba? No pressure. Kaya ako, kung sa Lord yan, sa Lord yan. Amen? Kung hindi sa Lord yan, I will pray that may the Lord open the hearts of that person. Amen? And one time, one day, susunod sila sa Panginoon. Wala na, hindi ko sasabihin, it's my credit na nandito ka sa church. No! Wala! Kasi wala akong ginawa para mapunta kayo dyan. Amen po ba? Sabi mo sa tayo, ang Diyos ang nagdala sa'yo dyan. Kahit gaano pa man katagal. Amen po ba? Pag-aralan po natin. Sabi dito, si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan. Hindi bang si Felix na hindi alam ang patungkol kay Jesus. Amen po ba? Kaya dapat pinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, hatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinuno, si Lysias. Sino si Lysias? Yung commander ng Romano. Chief commander ng Romano. Subalit, sabi dito, huwag paghigpitan kundi hayaang dalawin. May favor pa rin ng Diyos. Kahit po ay nakakulong si Apostol Pablo, may pabor ng Diyos sa kanya. Amen? Merong favor ng Diyos para sa kanya. Dalawin ng kanyang kaibigan upang mabigyan siya ng pangangailangan. Ano niyo po ba ang nakita ko dito? Yung rest. Yung makapagpahinga si Apostol Pablo sa kabila ng mga bugbog na naranasan niya. Sa kabila ng mga pagod na naranasan niya. Itong house arrest ni Paul, God has given him rest. Sabi mo sa katabi mo, pinagpapahinga ng Diyos. Yung sa tingin mo, Lord, ang gulo-gulo. Pero hindi mo alam, way pala ng Lord yun para pagpahingayin ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, find rest in God. So, tingnan natin, sabi dito, si Pablo, pero ito kahit nagre-rest si Apostol Pablo, he's doing his best para sa Panginoon. Baka sabihin nyo, ay di na ako magsimba. I will find my rest in the Lord sa bahay. No! Si Paul po dito, hindi niya intensyon o kagustuhan na siya ay ma-house arrest. Amen? But he is doing his part in serving the Lord. Kaya siya nakulong. Amen? Kasi pinaparatangan siya ng mga inggit na mga Hudyo. Amen? Masabi niyo, sabi ni Pastora, find your rest in God. Matulog na lang ako sa bahay. No. We must find a rest to serve the Lord. Sabi mo sa katabi mo, in serving God. In serving God. Amen? Kaya naman sabi dito, makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla. And take note po, no, kung pag-aaralan natin itong si Drusilla, unlawful po yung marriage nila ni Felix. Kaya, ganun na lang yung takot ni Felix nung nangaral si Pablo patungkol sa katuwiran. Self-righteousness. Di ba ba? Tingnan natin.
natin. Sabi dito, ipinatawag niya si Pablo, pinakinggan ang sinabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit nang nagpapatuloy na si Pablo sa pagsasalita, sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at darating na paghukom, natakot si Felix. Tayo ba? Kapag tayo ba'y nakarinig ng salita ng ating Panginoon, katotohanan ng salita ng ating Panginoon, what is our response? Katulad ba tayo ni Felix? Are we afraid of death? No, because there is resurrection. Amen? Sabi mo sa kanila, huwag ka matakot sa kamatayan. Kasi may mabubuhay muli ang mga sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi dito, natakot siya. Bakit? Kasi nga, alam natin that si Felix po, sa mga hindi nakakaalam, yung fear niya in the message because he was corrupt, tyrannically ruled. Grabe siya kung magparusa. His personal life, including yung unlawful marriage nila ni Drusilla, and directly violated yung moral standard na ipinipreach ni Apostol Pablo. And take note, hindi lang about sa pagiging matuwid, meron kasing paghukom. Amen? Kaya natakot siya. At alam naman natin na hindi tinatakot ni Pablo si Felix. That is the way of the Lord para mag-repent si Governor Felix. Amen? That is grace. Sabihin mo sa katabi mo, grace. Kapag nakarinig tayo ng pagtutuwid ng ating Panginoon, ito'y grasya ng Diyos. Na habang nabubuhay pa tayo, God has given us many chances to repent and manumbalik sa Panginoon. Repentance is not just saying, sorry Lord, crying. Diba? So kailangan yun yung pag nag-repent ka, mag-mourn ka, no? No. Yes, we mourn dun sa sin. Na-offend natin ang Panginoon. But we must also turn back to God. That is the real repentance. At ayun po yung nais ng Diyos kay Governor Felix. Pero ano yung ginawa niya? Ayun naman yung naging dahilan para magstay si Paul ng 2 years pa. Doon sa Caesarea. And that 2 years, I believe, doon sa years na ginamit siya ng Diyos sa Asia, ayun naman yung pahinga ni Paul. Amen? Sabi dito, kaya makakalis ka na. Ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Diba? Instead na mag-repent, binaliwala niya yung pangangaral ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Malipit niyang ibitawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Imagine, yung sinabi kong kurap, ayun po yung expected niya. Malipit niyang tawagin si Paul kasi meron pa siyang sin na nananaig sa puso niya. Ano yun? Gusto niyang suhulan siya ni Apostol Pablo o yung mga tao na kapanalig ng ating Apostol Pablo sa Panginoon. Di po ba? Ano ba yung ginawa ni Paul? Sa Jerusalem, magdala ng tulong. Hindi lingid kay Felix yan. Kaya alam niya na kung sakali man mahingi siya o merong magsuhol sa kanya, may tutulong kay Pablo. Pero hindi ganon. Sabihin mo sa katayo mo, hindi ganon ang nais ng Diyos. Padulas na lang. Wah, palabasin mo na. Pero hindi yung gusto ng Lord eh. At hindi gagawin ni Pablo yun. Amen? Kasi alam niya yung purpose niya kung bakit siya nandun. Amen? Ang purpose niya ay mapipangaral ang salita ng ating Panginoon. At kung pag-aaralan natin, actually ang ganda niya habang pinapakinggan ko siya. Hanggang 26. Yun po ba? Ang ganda niyan. Ang ganda ang pananabikan pa natin. Kung paanong ni-reject ni Paul. Yung absuelto na sana siya, no? Pero dahil gusto niyang pumunta sa emperador. Di po ba? Next week ay Haring Agrippa. Amen? At sa kabutiang loob ang ating brother Alvin ang gagamitin nawa dito sa pulpito. Amen po ba? So, ayan, minanas ko na bin, ha? Para
siya nandun. At hindi lang yun, i-endorse niya pa yung sarili niya hanggang sa emperador doon sa Roma. Amen? Kaya naman, ang makaraan ng 2 taon, lumipas na yung 2 years. Naalis na si Felix, napalitan na ni Porcio Festo. Sa hangat ni Felix na bigyan siyang lugod ng Hudyo, hinayaan niyang manatili sa bilangguan si Pablo. Pero I believe that is the rest that comes from the Lord. Amen? 2 years na magpahinga si Paul doon. Pero kagamit-gamit ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kagamit-gamit ng Panginoon. Amen po ba? Bitin ulit kayo, no? So, dito tayo ngayon. Tayo tumayo na. To be continued tayo by next week. So, alam natin, no? Katotohanan na hindi pwedeng baliin. Amen po. And, hindi natin kailangan maging katulad ni Tertulo na kailangan natin ng flattery words para masabing maabsuelto. Di po ba? O bigyan ng pabor ng tao. All we have to do is to speak the truth. Sabi mo sa katabi mo, speak the truth. Ipangaral ang katotohanan. Dahil diyan po nagtagumpay si Apostol Pablo sa lakarin niya sa Panginoon. Yung ipahayag ang katotohanan hanggang kamatayan. And yung ginawa naman ni Felix, once we hear yung pagtutuwid ng Panginoon, hindi na natin dapat i-delay. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong i-delay. We need to obey the Lord. Because yun yung nais niya. It is grace that He has been pouring out to His people so that we can see the glory of our Lord Jesus Christ. And I just want to correct the very lyrics na kinanta natin. Na we could never be messy or what? Messed up. No. Sometimes our life is full of messy things. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, there's a possible na maging magulo. Maging messy yung buhay natin. But all we can see is the glory of our God. The hands of our living God, the continuously working upon the life of His people. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, our life is messy. It could be messed up. But then, God will use it as a testimony. Amen po ba? Ito po yung nais na tandaan natin. We could mess up sometimes. But those messy things na nagagawa natin, God will use that to be our testimony for His glory. Lord, I pray for your people in this church. I pray, Lord God, na Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. And I pray, Lord, na yung buhay na nais mo sa amin ay yung po ang masunod, Panginoon. Lord, kung minsan mag-fail man kami, Panginoon, sometimes na mabigo ka namin, Panginoon, dalangin ko nawa, ibalik po kami, Panginoon, sa nais mo, sa path na nais mo sa amin, Lord God. Kung paano mo, Lord, tinutuwid ang iyong mga anak, kung paano hindi perfecto, Panginoon, si Pablo, Panginoon. Nakikita mo yung puso niya. Hindi man niya, Panginoon, masabi kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaraanan, Panginoon. But your encouragement, always timely, Panginoon. Always on time, O God. I pray din, Lord, the more we listen to your word, the more mo kaming i-develop, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban. Dalangin ko nawa, O God, sa pagpapatuloy ng gawain mo, maging sa West Krame, Panginoon, I pray, Lord, huwag mo po hayaan na mag-gumip up, Panginoon, ang iyong church in West Krame. Patuloy mong encourage ang mga kapatiran, patuloy makita, Panginoon, ang bawat isa na Ikaw ang Diyos na tapat na aming pinaglilingkuran.
Mahirap man, Panginoon. But if we will compare this, Lord, sa paghihirap ng mga nauna, it is incomparable, O God. Even the life of Jesus, we are blessed, O God, to become partakers of the sufferings, Panginoon, in this world, just to do your will. I pray, Lord, patuloy mong gabayan ang mga anak mo, saan mo mandalin ang bawat isa sa amin, Lord, sa loob at labas ng tahanan. Kayo na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, niluluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po, dadako na po tayo sa tithes and offering po, and yung gagamitin ko pong verse for today is Malakias chapter 3 verse 10. Malakias chapter 3 verse 10. Ang masasabi po dito is, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, nais ko lang idagdag dito yung another verse which is matatagpuan natin sa Corinthians 2 from chapter 9 verse 6 to 10. Ang sinasabi po dito, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Chapter 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalangan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. And verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So, napaka-bless natin kasi every time na nagigising tayo, may blessing pa din tayo natatanggap although nagkukulang tayo. So, para mapaiksi na lang, kapag tayo ay nagbibigay ng may pananampalataya at kagalakan, pinagpapala tayo ng Diyos upang patuloy tayo magkaroon upang magkaroon tayo ng maibabahagi natin sa iba. Ginagamit ng Diyos ang ating tapat na pagbibigay upang magbunga ito sa pagpapala at sa kanyang gawain. At ipagdasal po natin ang ating mga kaloob. Lord, maraming salamat po sa araw na binigay niyo po sa amin, ganun din po sa mapagpalang aral po na naituro po sa amin ngayong araw. Ganun din po sa ihahantod po namin sa inyo, Panginoon, na may magamit po ito ng aming iglesia, Panginoon, sa pagkalago, Panginoon. Ganun din po sa mga magbibigay at di makapagbigay, Panginoon. I-bless niyo po sila upang sa susunod po, Panginoon, ay makapagbigay po sila sa inyo. Yun lang po at ito po ang pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako te ano, 40 birthday ko sa 27. 40 size 40 size
Yung announcement na po. Bunso ay nagre-restart. Nagre-reflect lang. Kahit yung copy mo na lang. Tara na po tayo sa announcement. July Sundays. July 5 first Sunday, worship day si Sister Rinalyn. Tithes and offering, Sister Angelica. Announcement and closing prayer si Sister Denise. Please continue to invite your kids in church every Sunday, youth Bible study every Saturday from 8 a.m. to 9:30 a.m. Dance ministry practice right after the youth Bible study. Music team practice every Saturday. We also hold a Bible study and fellowship once a month. Reminder to each and everyone to keep the church area clean inside and outside. Bawal na po pumunta sa kubo upang maiwasan anumang pagkasira nito. We will conduct training by the second week of July for those who are interested to join the facilitation of children ministry and to become a Sunday school kids teacher. We will be visiting and we will have a fellowship with West Krame on July 5 next week right after service. They need encouragement from us, Britain. May the Lord use us in glory. Announcement: prayer meeting and Bible study for elders and deaconess every Thursday at 9 a.m. to 11 a.m. at Road 5 Aquino Residence. We encourage everyone to attend. Announcement: we do not have advanced theological training course today. We will resume our advanced theology sa second week of July. Tayo po tumayo at manalangin pagpuri sa Diyos. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkalakasan, bigay po sa aming Panginoon, hindi po may kapatawaran sa nagawa ng kasalanan sa bawat kilos sa salita, sa nasa puso, sa nasa gawa, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan na wala pong nangyari sa mga sama. Napakadakila niyo po, Panginoon, kayo po ang Panginoon sa Kristo namin sa aming puso't isipan, Panginoon. Salamat po sa salita ng Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Ilayin niyo po kami sa kapamakan. Kung anumang karamdaman namin sa lahat, Panginoon, pagalingin niyo po aming mga kapatiran. Ilayin po kami sa kapamakan na maging masagana po kami sa araw-araw. We are nothing without you, Jesus. Kasi kayo po, Lord and Savior ng buhay namin habang buhay pagpupurihan kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Natin mga kamay po para sa benediction. Lord, maraming po salamat sa umaga po ito sa matagumpay na natapos po namin gawain. Lord, nagpapasalamat po kami sa mga magandang balita na ipinahid ng Lord. Nawa, may sa puso at may sa buhay po namin lahat ng aming mga natutunan ngayong araw. At Lord, ingatan nyo rin po Lord ang lahat ng mga kapatiran na nandito na narinig po silang ingatan, gabayan at papasalamat din po kami Lord sa pagmamahal at paggabay po sa amin palagi. Maraming po salamat Lord. Tanggapin po natin lahat na may pananampalataya, kagalakan, pag-ibig at pag-asa. Ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord give His countenance towards you and give you peace. Amen. Amen. Ayan, marami po ba tayong natutunan ngayong araw? Amen. In Diyos na buhay.